So hello, good morning, good afternoon, and good evening. Sumrock Luna here, and another toy collection to review. So, what you can see right now in front of your screen, guys, this is the White Bone Wolf Growl by D20 Studios. This one, guys, look at that. It's so fierce and awesome. And we have as well our Demon Flame Abyss Knight by Demon Flame Studios and Cosser Toys. So this is both a 1/12 scale action figure collectible. Alright, so just to give you guys a short story for D20 Studios, did you know as well that D20 Studios has two, or split in two companies. First is the Y.Fat and second is the Fish Toys, which is one of the creators of some of the awesome action figures. So why two companies for D20 Studios? Because the other company, which is the Y.Fat, focuses more on the cartoon style action figure, and the Fish Studio focus on more a realistic figure, just like the actual Abyss Knight. Alright, so there you have it, guys. Just a small and short information about D20 Studios. So now, let's move on to review this so magnificent, fierce, and big scale 1/12 scale action figure. That's for me, guys. So let's move first with the D20 Studios. Alright, I'll just remove the Abyss Knight just to secure his safety. Okay, now just to give you some insight as well, this one has a big box packaging. I did not brought it anymore. And by the way, guys, before I continue, big shout out to one of our awesome and mabait, sobrang bait na toy collector na nagbigay sa atin ng pribilehiyo na makapag-review nitong dalawang magandang action figure na to. Okay? So, yon, the Big Ticket Knick-Knack. So, check out nyo yung Facebook page niya. He's doing some posting of his collections for sale as well. Okay, yan. Big Ticket Knick-Knack. Ayan, nandyan sa screen, right? Makikita nyo yan. Big shout out to you, Boss G. Thank you so much. Okay, going back tayo sa review. So, ito guys, ang ating D20 Studio na White Bone Wolf. So, itong White Bone Wolf, may tatlong version siya. Wait lang ha. Yung tatlong version niya, ito ngayon na sa atin. This is the White Bone Wolf Growl. That's GRAU Growl version. Okay? So, meron tayong isa pa na version na which is the Black Wolf version. Pero tawag pa rin niya white version, then merong black version, and then meron ding isang blood version. So, yun yung tatlong version ng wolf.
And as well, sa these studios, hindi lang wolf ang ginawa nila. They have this boar and as well, griffin. At griffin was last year. Wala pang lumalabas ngayon, but pre-order siya last year. So, ang kinaganda rin dito sa wolf, guys, is may tatlo din siyang version. Yung isa, basic version na wala yung saddle and the actual skeleton armor nung action figure. Then, the second version is the Grau version, which is, ang kasama niya is itong armor and the saddle. Yung deluxe version naman, mas maganda. Kasi ang nadagdag lang is the actual flag na pwedeng ilagay dito sa likod. Alright? So, siguro papakita ko na lang, magpa-pop up na lang later sa screen yung version na yon. I'll show it to you guys. Then, this one kasi nga, just like I mentioned, this is the Grau version. So, wait. Tigil lang natin to. Sorry. Yan. So, ito siya. Yung Grau version na napakaganda. Ang kinaganda kasi dito is complete na siya with saddle and with the bone armor na helmet para sa wolf. So, ito siya. So, I'll try to show it to you guys piece by piece. And by the way, guys, ang kinaganda rin dito sa D-Studio figure, this is fully articulated, but as you know, hindi siya abot ng 22 points of articulation kasi nga bulky siya. And as well, ang usually naman ang mga riding beast figure is usually, ang joints lang niya is the head, the jaw. Okay? Yan. Ito yung jaw niya. Open and close. And then, yung sa leg part. Double jointed naman na yung dito sa both legs niya, which is maganda. And as well, medyo sobrang tight kasi talaga, guys, yung joints. Kaya ayoko din masyadong galawin. Ito, ball socket naman din yung sa feet. It can turn left and right. Oh, ang ganda ng details, diba? Tapos, yan, yung jaw, kagaya ng sinabi ko kanina, dun sa wolf, biting, yan. Pero hindi siya ganun ka baba yung pwedeng gawin, yan. Then, yung head, medyo hindi siya na hyperextend upward and pati sa downward motion, minimal lang, up and down. Alright? Like, around 18 to 20 degrees ang pwede mong ma-move. So, hindi ko na siya igagalawin, guys, kasi maganda na yung positioning. Ayan. Tapos, pwede din siyang left and right. Okay? Then, mamaya, papakita ko na rin din yung sa tail niya. Movable din yung tail. Yun yung maganda. So, sa accessories muna tayo niya. So, ito yung accessories nung D-Studio na grouse version ng wolf, white wolf version. Ayan. Napakaganda ng details, guys. The skeleton itself pa lang, oh. Look at the detail. And this one, guys, both the Corsair Toys na Abyss and this one, the D20 Studios, are hand-painted. So, napaka-detalyado ng pagkakagawa niya. Tapos ito, guys, yung chain para to control the beast itself, the wolf, is metal. Ayan, oh. Teka. Medyo hindi nyo marinig eh, pero metal siya. Ayan. Ganda. Sobrang ganda ng details ng skull na to. Ayan. So, natatanggal siya. Alright. Tapos, teka, lagay muna natin yan. Ito. Tapos ito, guys, yung sa top armor niya, ito, removable din siya. So ayan, makikita nyo dito nyo siya i-insert.
Dito sa hole na yan. Papatong mo lang siya. So, ito naman guys, maganda din yung detail, sobrang ganda. So, kung ikaw nagko-custom ka at gusto mo tong i-custom paint, masasabi ko, mag-e-enjoy ka talaga mag-custom paint dito. Lalong-lalong lalagyan mo ng shadings and more depth details na paint. Lalong na sa bones, nako, napakaganda. Ayun naman. Napakaangas. Diba? Oh. Ganda. So, all of this, guys, these toys are plastic ABS and PVC combination. Alright, yung materials na ginamit niya. Then, guys, yung saddle, papakita ko na lang. Medyo kasi mahirap para sa akin tanggalin, for me, medyo mahirap siya at matrabaho kasi tatanggalin mo pa yan. Then, unstrap mo pa. So, hindi ko na siya tatanggalin, sorry, Pero yung details, sa ilalim pa lang, and makikita nyo na rin yung details underneath the wolf. Napaka-detalyado talaga. Sobrang ganda. Sa skull, ayan, yung fur-like niya. Ayan mo naman. Diba? So, ito yung sa ilalim ng saddle, which is yung pagtatanggal. Ayan, tatanggalin mo lang siya. Yung dalawa. Kasi maganda na yung pagkaka-setup Parang ayoko natanggalin talaga. So, ito naman yung sa side part ng sa saddle. Pero removable siya. Just to inform you guys, natatanggal tong saddle na to. Kagaya ng sinabi ko, yung deluxe version kasi niya, kasama, at saka sa grow. But yung basic version niya, wala yung saddle. Hindi included. So, look at the details naman, para sa akin guys, perfect, napaka-realistic talaga. Oo. Yung bungo pa ng ibon ata to ng crow Ano naman. Then may kasama siyang bag. Now, itong bag na to is removable. Ayan. Kita mo. May fur to. Hindi ko na hiniram or hindi ko na kinuha kay Boss G kasi baka nga matanggal. Napakaliit din niya. Ikakabit mo lang siya. And as well, pwede mo siyang ilagay dito sa loob. Papasok mo lang dyan. Tapos pag kinabit mo, parang hidden compartment. Ilalagay mo lang. Ayan, ikakabit mo lang siya ng ganun. Lahat sila snap. Parang snapback ang dating. Tapos yung sa likod pa, tignan mo naman yung horns, Usually guys, ang kinaganda dito kasi is, siya, pwede mo siyang, tawag nito, alam mo yung mga Mythic Legions na action figures as well, pwede din siya. Parang, maganda siyang combination talaga sa Mythic Legion, lalong-lalo na yung mga orc warriors. Yun yung sa preview ng mga pre-order ng D20 Studios, ganun yung ginawa nila. Kasi may isang figure din nito na horse knight. Yun, mga human, syempre, mga human knights naman ang ilalagay dyan. Tapos ito pa guys, kasama din to. Patong muna kita dyan, Wolfie. Yan. Accessory din niya. Kumbaga parang sa Predator ng NECA. Naalala nyo, may mga skeleton siya kasi nga Predator siya. He kills people or for fun, 'di ba, for games. So ito parang ganun din. Ito yung trophy kumbaga. Kung sino man yung isasakay nyo diyan, ito yung accessories ng wolf na parang trophy, 'di ba? Ganda ng detalye, kitang-kita nyo naman, At pwede mo siyang isabit dito. Isasabit lang siya. So ayan yung tsura niya pag sa side. Nakasabit. So, at the back, sorry. Focus ko lang. So, at the back, ayan, meron din, ito guys, hindi siya detachable. Alright.
Kasi part ng ng saddle yan, pero hindi siya detachable ha. Baka kasi pilitin yung tanggalin. So ayan siya sa back part. Ganda ng bone design accessories. Usually guys, mukhang ito removable. So dito mo ilalagay yung sa deluxe version yung flag na sinasabi ko. So ayan, papakita ko ulit sa inyo yung picture dun sa flag. Tapos ito yung tail niya. Sa details naman guys, ang tail ng D-Wolf Studio. Ayan, movable siya. Napaka-tight joints pa guys. So, ayan, left and right. So, most likely, points of articulation nito will range for the D20 Studio ng Wolf Grau version is at around 10 to 15 points of articulation. Kasi may tail pa, may head, and then yung foot and leg part. Ayan. And the other side naman, you would see the detail, a fine detail ng fur, ng sashel, at saka ito, yung parang ankle bracer protection ng wolf, napakaangas. So guys, yung makikita yung sword dito, ito is kay Abyssal Knight. Okay, mamaya papakita ko yan. I-inform ko sa inyo kung ano yung information. So, ayan o. Ganda guys. Sobrang angas. Kung price ang pag-uusapan, I would say it's really pricey guys. Lalo-lalo na sa Philippine market. Hindi lang sa US market or Hong Kong market. Ang pricey talaga nito ng D20 Studios. Yun yung masasabi ko. So, price range here in our Philippine market, ranging from let's say lowest kung nakita is at around 8,500 to 8,600. Highest is at around 10. Overpriced na most likely ang 15,500. Yan. Nung sinearch ko sa market, napakaganda kasi sobra. Tapos tayo naman guys yung detail oh. Face sculpt ng wolf, sobrang angas, sobrang detalyado. Saka yung mata, yun naman, oh. Diba? Ganda ng pagkakagawa talaga. Well done, D20 Studios. Shout out to you guys. Ang ganda. What more if they created a dragon figure pa, diba? Kasi nag-start na sila ng Griffin, Boar. Yung curious ako if they will release the bear version. Kasi yun talaga guys. Bear, tas sasakyan siya. Rider ang dating. Nako, ang laki nun. Yan. So overall for me detail wise guys, for the D20 Wolf Grouse action figure, detail wise and articulation wise, it's a 10 out of 10. So if you will ask me guys kung ano ang height niya and length niya, so ang length niya kasi, so sobrang haba, ay hindi naman mahaba actually, haba niya from tail to his head is at around 13.5 inches. Yung height naman niya is at around 6.3 inches for the D20 Grouse Wolf version. Alright? So, ayan guys, balik ko lang yung yung kanyang armor para pag sinakay natin mamaya si Abyssal Knight. Napakaganda. So, reminder lang again guys, do not hyperextend yung head niya. Kasi talaga limitado lang siya, hindi mo siya matataas ng sobra-sobra. Baka lang masira pa yung figure, 'di ba? So ayan. So ganito siya, kakabit mo lang, lalagyan mo lang talaga as in, napakaangas. Wala kang masasabi sa figure na to. Kaya kung talagang nakapag-pre-order kayo guys, ay sulit.
ang pre-order nyo. Ngayon kasi sa market here in the Philippines, ano na eh, tapos na yung pre-order niya. So, siguro limitado lang talaga yung quantities niya dito. Kasi nga, pricey talaga siya. Ang SRP niya ngayon Pero kung sa pre-order, siguro medyo less from the 8K figure, less than mga 1 or 2,000 pesos. Probably Ano ko lang yon, opinion ko lang guys. Okay? So, ayan. Now, going to our main figure, the Demon Flame and X Coaster Toys na Abyss Knight na napakaangas guys. So, ito siya. Ayan. Pakita ko sa inyo mamaya yung accessories. Details din ito guys. Napaka-solid. Wala akong masabi. Kung naglalaro kayo ng Mobile Legends guys, ang sa akin in my opinion, unang pumasok sa isip ko na nakita ko to, Moskov. Kamukhang kamukha niya si Moskov. So, ayan guys. Head sculpt. This is another part of his accessories na detachable. Ayan siya. Ang ganda nung pagkaka painted, hand painted nito guys. So, tingnan mo naman. Sobrang sulit. Pwede nyo siyang paltan kung meron kayo like a real cloth. Kasi may soft goods din siya. Pwede naman. So, details pa lang nito guys. Head sculpt pa lang. Panalo. Ayan siya. So, meron siyang kasama. Ang inclusions nito naman ni Abyssal Knight. Ano siya guys separately mong bibilhin. Hindi sila magkasamang dalawa ng D Studios na Wolf and the Abyssal Knight magkahiwalay. Kasi nga different brand sila. So, ang inclusions nito is the 2-sight na weapon and then the long sight naman ito. And may kasama siyang ito nga, kasama siya, third accessory and 2 close fist and isang faceplate, alternate faceplate niya na showing the eyes. Ayun, mamaya papakita natin. Okay? So yan, details ng body guys. Napaka-solid. Ganda. Ano naman, no? Kumbaga, ang body sculpt nito, sobrang ganda ng details, guys. Buff siya, kung tutuusin. Look at that. Pati sa likod, lumalabas yung spinal column nyo, spinal cord nyo. See? Kumbaga, yung muscle mass niya, sabihin na natin napaka 100%, then body fat niya siguro 5-10% kung ganto. Kasi makikita mo rin yung muscle fiber na ayan yun yung ginawa nilang detail niya dito hanggang dito sa may ribs. Yan. Then soft goods and cloth yung sa undergarment niya. Purple ash ang dating niya, parang battle damage. Kita niyo naman, ayan. Yung weathered paint niya dun sa cloth. So, ito yung bone, parang sa may belt part na armor. Napakaangas guys, Kaya niyo naman. Sobrang detalyado talaga. Hindi siya nagpatalo. Ano naman, Ganda. Sobrang tight din yung joints niya, guys. So, mapapansin mo din, yung sa shoulder joint niya is somehow like a Revoltech ball joint. Yun nga lang, dahil sobrang bulky nung kanyang shoulders, yung dito sa deltoids niya, okay, medyo hindi mo siya magagawa ng butterfly joint pose.
Yung ma-extend mo left and right shoulders niya backward. Napaka-limitado. Yun lang yung napansin ko sa hindrance niya. Kasi sobrang laki nga naman talaga ng muscle niya. Tignan mo naman, no? Bulky. Tsaka yung mark niya dito, parang birthmark or trademark niya, oh. Ganda, oh. Kung magko-custom ka, magandang i-custom na kulay mo. It's either i-red mo or glow paint na pag tinamaan ng UV light, iilaw. Yan. So, yun. May surprise din ako sa inyo later on. Siguro, by the end of the video, papakita ko. Or bibigyan ko yung may video ko papakita na matutuwa din kayo. Kasi, itong Abyss Knight, guys, yung weapon niya, ito, yung double weapon sight niya, ang ganda, hindi lang sa detalye, pero pag tinapatan mo ng UV light, guys, yan, oh, it is glowing. See? Kaya yun yung maganda na ipapakita ko sa video din ito later on by the end of our video when it is on lights off but only UV light lang yung tumatama sa action figure niya. Napakaganda, guys. Abangan nyo yun. Then, yung sa weapon niya, kung makikita nyo, guys, natatanggal siya. Tanggalin natin muna. Pakita ko lang sa inyo isa. Kasi medyo kumbaga medyo mahirap. Ayan. Hindi naman mahirap pero syempre we need to handle the figure with care. So ito yung isang accessory niya. Yung design here, the spear dito sa weapon niya na accessory. This is translucent. So dun sa loob, light blue color na, kaya pag tinamaan ng UV light, medyo nag-glow siya. Yun yung kinaganda. Yan, no? Sobrang panalo, guys. Bawal kasi sabihin yung D word, so yung D, yun. Kaya ganyan na lang. Napakaganda. And eto pa lang, guys. Kung akala nyo tapos na yung details na napakaangas dito sa accessory pa lang. Tingnan mo naman yan. Nagbubukas. Diba? Oh? Movable. Yung jaw nung ditong design sa bone design ng accessories. Kaya ang ganda, guys. Sobra. Very detailed. Wala akong masabi. Worth it for its price, to be honest. Kung nakapag pre-order kayo, guys, worth it. Kahit dalawa pa nito, napakaganda. But again, upon researching, it's not that cheap and somehow pricey na for me, on my opinion. So the price, most likely ang pre-order nito before, kasi this one was released, I think, kung naalala ko yung pagkaka-research ko, way back 2022 or 2023. Most likely around, ranging from 4,500 to 5,000. But now, SRP, nung na-research ko kagabi, nako guys, it's up the scale. Some are showing, some markets, it's showing around 6 flat from 4,000. Some, napaka-generous, baliktaya, 4,500, 4,000, mga ganun. Some, syempre, limited na nasa around 8,000 or more. I don't know what sa Hong Kong price, but yon. Just to give you information as well. Okay? So, kagaya na sinabi ko, napakahirap nga niyang ibalik. Yun lang masasabi ko. Yan. So, kaya ako guys, hindi ko masyado siya pinopost kasi nga ang ganda na ng pagkakagawa sa kanya, yung posing,
Promise. Then, cloth din yung jeans niya. Alright. Ayan. Leathered. Itong sash or belt. Tight belt niya. This one, guys, it has a 22 points of articulation. So, some has its hindrance. One is the shoulder. And usually, dito sa may leg part as well. Dahil nga dito sa armor naman. But overall, articulation niya, for me, it's a perfect score of 10 out of 10. And then yung shin armor niya, ayan, yung legs, napaangas ang detalyado, guys. Kung magko-custom ka, gusto mo pa ilawin yung mata, ang ganda. Pipaint mo lang siya. Ayan. So, medyo din may kabigatan siya. Kaya kapag tatayo to, FYI guys, try na at least may stand, okay? Or, ang tawag nito, yung parang flight stand support sa MCF, yun lang naalala ko guys, na base or ganon, para supported siya. Kasi minsan tumutumba siya, medyo heavy siya eh. Semi-heavy, kasi nga dun sa armor and dun sa body sculpt niya, nito. But overall, maganda. Pero, pwede mo yung lagyan din ng glue tack. Wala namang kaso. Ngayon, mas effective. Kung hindi ka naman sobrang arteng magtanggal ng glue tack every time, di ba? Yan. So, ayan siya guys, oh. Diba, sobrang tight. Kahit ako eh, nahihirapan din pa akong i-move siya. Lalo na itong shoulder na to. Kaya iniingatan. Ingatan nyo guys, pag i-move nyo. Promise. Kasi, ang ano lang din yan, kaya ko siya lagi sinasabi, reminder sa inyo, ingatan guys. Kasi, pag minove nyo, kumakaskas dun sa main body sculpt. So, syempre, magkaka-damage, diba? Ayaw naman din natin ang mga figures natin, kahit nilalaro natin, is magkaroon ng scratches. Unless, accident yung nangyari talaga yan. Hindi maiiwasan yan. But, yan, pag moving mo, dahan-dahanin nyo lang. As much as possible, wag kumiskis kasi sayang naman din ang figure. Lalong-lalo na kung ikaw yung tipong collector na hindi nagko-custom paint, di ba? Nagastos ka pa. Yan. Another insight lang naman on my opinion, guys. Kaya ako hanggang ganyan lang yan. Para at least safe ang kanyang shoulder. Sa legs, sa joints naman ito, guys, napakaganda. May swivel. Ayan, kung makikita nyo, may swivel na konti sa leg part, left and right. Double jointed din naman yung niya. But again guys, hindi nyo siya masyadong mabibend dahil naman sa, kahit cloth cape siya kasi, yung pants niya, medyo mapapaisip ka din na wag mo naman masyadong although hindi siya flaking hindi naman magfe-flake to kasi cloth lang naman, hindi siya masyadong mabend too much kasi meron ka nitong armor. So ayan guys, so, and the details ng shoes niya, panalo. Overall guys, dahil ako medyo, hindi naman medyo talaga, medyo sobrang hilig ko din sa mga fierce, gory action figure na masasabi kong panalo. Then lastly guys, hindi naman lastly pa, one weapon accessory ni Abyss Knight is this long sight. So ito guys, natatanggal siya, both pati yung sa dalawang sight na double wielded weapon. Ayan. So far, teka na. Ito naman guys, ayan, makikita nyo, by blue light din, ng UV light, nag-grow siya. Ano ba? Mas ang ganda. Ang ganda ng paint na ginamit. Napakaangas, napakalaki. Kumbaga, ikaw na talaga yung main reaper kapag merong ang Abyss Knight. He's the main reaper of all reapers. You know? Alright. Detail-wise talaga guys, wala na akong masabi. Ang ganda eh.
fine detail ang ginawa nila. Kumbaga, closely na siya pang in-art. Yung in-art ng Batman na review ko, guys. Parang ganun na nga siya talaga eh. Masasabi ko lang. So, balik natin si Abyss. Oh, ito nga pala, guys. Kaya sabi ko, wait nyo yung video later. Kasi nga, yung weapons niya, kita nyo naman kanina, yan. When a UV light, if you have a UV light, the flashlight, it glows. Mas makintad siya kesa sa regular light lang. Ayan, oh. Wow. And yung eyes yan, guys, oh. Ayan naman. So, ma-appreciate nyo siya talaga kapag sobrang dilim. Hindi naman dim light, dark na talaga, as in, naka-off yung lights, lights off, tapos UV light lang ang kanyang main light na itututok niya sa figure. Mag-e-enjoy kayo na makita yung ganyan kasi umiilaw. So, ayan. Ayusin lang natin. Medyo maselan ako sa mga rider na kailangang isakay kasi maangas. Focus natin. Napakaganda, guys. Wala akong masabi. Tignan nyo naman. Pag tinanggal mo na tong scarf lalo, ang ganda. Angas. Promise, guys, ang ganda nito. Then, last accessories, guys. Papakita ko lang para kay Abyss Knight is ito. The open palm or the glowing pair of hands. Sorry, guys, hindi pala close fist yung kasama. Yung kasamang pair is yung gripping hand. Yan, yung nakikita nyo dyan. So, ito yung default hand niya na open palm. Or sabihin natin claw type na mangangalmot siya. Ayan, o. Maganda ang details talaga. What more pa kung ang kamay niya ginawa nilang parang sa Toy Biz na articulated. Ay nako, solid. Ganda. And ito yung face mask niya or face plate, I mean, na ikakabit lang din siya. Hindi siya magnet, okay? Baka akalain yung magnet type siya. Ito hindi. Kakabit mo lang, no? Detalyado. Nakikita nyo yan, di ba? May mata na siya. Yan. At the back of the faceplate. Kaya kung makikita nyo, guys, may X. Pwede nyong galawin, okay? And this is the key. Talagang literal na key. Ayan, no? Ano naman? Puro bungo. Ang ganda. Kung ang Fury Planet, napakaganda din ng details yan. Panlaban ng tapat sa D Studios. So, ayan, guys. Papakita ko lang. So, dito mo siya ipapasok, guys. Ayan. Kung gusto mong medyo malabo mata ko, insert mo lang, guys, para ayan. I-move yung mata. Okay? Testingin natin, ha. Ayan, oh. Whoa. Ayan, oh. Either twist mo sa left. Ayan. Up. Down. Left. Right. Diba? Pwede mong gawin duling. Pero balik na natin siya sa default, guys. So, yan. Yun yung purpose ng key para sa additional faceplate niya. Kung gusto nyo na si Abyss Knight is showing yung eyes. But, for me, I would say I would rather keep the default face mask na napakaangas. Alam mo naman yan. So, sobrang ganda,
gosh, ka na lang. So, yun guys, overall, on my opinion, combination-wise the D20 Studios na Whitebone Wolf Grau version plus the Demon Flame Corsair Demon Flame Corsair Toys na Abyss Knight is a perfect combination para sa kanilang dalawa. Okay? So, ayan guys. Ganda. Yan naman. Overall guys, 10 out of 10 siya. Both details and articulation for these two bad boys. Yeah. So guys, hope you enjoy. Sorry focus ko lang na maayos at Yan. So yan guys, hope you enjoyed this long but very awesome toy review ng D20 Studios Whitebone Wolf Grau version, and as well the Flame Toys X Corsair Toys Abyss Knight. Boom! Napakaangas guys. Ano naman? So again, big shout out to Big Ticket Knick-Knack, Boss G. Thank you for the privilege and honor to review ang napakabangis nitong figure mo. Wala akong masabi. Thank you so much. And guys, please do like and follow my Facebook page, Sumarak Luna, and other platforms which is TikTok, Instagram, and YouTube. So again, this is Sumarak Luna. Happy collecting. Stay safe and collect responsibly, guys. Sumarak Luna out. Until the next toy review, guys. Bye!